may mga pagsubok na pagdadaanan kayo pero matibay ang pundasyon ng inyong pagsasama. So ibig sabihin nito walang pagsubok na hindi kayo malalampasan ng person mo. May mga pag-aaway, may mga for some of you parang may mga doubts and fears kayo nitong person mo. Hindi naman yun nawawala habang tumatagal yung pagsasama. Syempre, may mga pagdadaanan talaga. Pero, hello guys, hello mga kapiksi. Welcome back to our channel, Pinoy Pixie Tarot. Collective timeless reading muna tayo mga kapiksi for tonight ulit habang inaantay natin yung pag-resume ng ating regular episodes, guys. So, tingnan natin ang inyong past, present, future mga kapiksi. Let me know if naka-resonate kayo dito. Combination ng positive and negative energy. General reading lang. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Ito'y timeless reading mga kapiksi. Alright? So, tingnan natin yung mga ganap sa buhay nyo. May presence dito ng water sign, energy, Cancer, Pisces, Scorpio. Alright. And earth sign energy mga kapiksi, Capricorn, Taurus, Virgo. So for some of you, this is more on love and relationship or family na type of energy mga kapiksi. Nakikita natin dito na for some of you in your recent past, masaya na masaya ang inyong energy pagdating sa relationship mga kapiksi with your partner or specific person. And ito yung nagdadala din ng kasiyahan para sa inyong pamilya. For some of you guys, parang feeling ko nakilala nyo na yung the one para sa inyo, no? Parang nakilala nyo na yung kabiyak ng puso nyo, nakilala nyo na yung other half nyo, nakilala nyo yung kabiyak, no? Yung other half nyo, kumbaga kayo yung gatas, siya yung kape, parang ganun na kilala nyo na yung the one para sa inyo mga kapiksi. Again, water sign energy, Cancer, Pisces, Scorpio. Earth sign energy, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, parang feeling ko nagkaroon kayo ng confidence. For some of you, maaaring may mga past experiences kayo pagdating sa love and relationship na hindi maganda, pero itong person na to nagdala siya ng parang iniba niya, no? Parang iniba niya yung experience mo pagdating sa love and relationship. So in short, parang pinatunayan niya sa'yo na hindi ganun ka sakit magmahal. Pinatunayan niya sa'yo na hindi lahat ng relationship ay masaklap. Okay? At least sa past energy nyo, nakikita natin na sobrang ganda ng inyong energy pagdating sa relationship mga kapiksi. Alright? So right now, comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. For some of you, parang feeling ko tinuturing kayong blessings nitong person na to. Ibig sabihin parang para sa kanya isa kang biyaya, isa kang blessing, isa kang pagpapala, no? Mula sa taas mga kapiksi. Ayan, no? Grabe. Sobrang ganda pa rin mga kapiksi sa inyong present situation. Nakikita natin na punong-puno ng pagmamahal and kaligayahan yung inyong relationship. Angel number 999. I-check nyo yung ibig sabihin yan guys. Baka may additional na mensahe sa inyo ang inyong mga anghel gabay. So nandun kayo sa stage right now na parang binibuild nyo yung matibay na pundasyon sa inyong relationship at sa inyong buhay din mga kapiksi, lalo na kung kayo ay nagsasama na nitong person na to bilang mag-asawa or living in together as a couple mga kapiksi. Nakikita natin na yun nga, binibuild nyo ng matibay yung pundasyon. So, you're building your family, you're building a good foundation for your family. Yung iba sa inyo, parang talagang nagsisikap kayo sa paghahanap buhay, ganyan, sa pagtataguyod ng magandang kabuhayan para sa inyong pamilya. And yung person mo, parang kung siya yung
haligi, no? Kung siya yung haligi ng inyong tahanan, mga kapiksi, very responsible siya. Okay? Gusto niyang akuin yung responsibilidad or inaako talaga niya. Although for some of you, feeling ko, excuse me, for some of you mga kapiksi, feeling ko parang nagtutulungan kayo, no? Sa household ngayon kasi, most of the time, nanay, tatay na yung nagtatrabaho. Unlike before na si tatay lang, ganyan. Pero ngayon, at this age, no, equal na si nanay, si tatay parehas nagtatrabaho. Pero in your case, ganun yung nakikita natin. But, kahit na ganon, kahit na sabihin natin nanay, tatay nagtatrabaho, si tatay, parang siya pa rin, parang inaako niya yung major responsibility as sa pagiging haligi ng inyong tahanan. And this person, masaya siya na ginagawa niya yun para sa iyo and para sa inyong pamilya, mga kapiksi. Although for some of you, parang nakakaramdam lang din ako ng negative na energy ng pagiging bugnutin, no? Pag sinabing bugnutin, parang mabilis maiksi yung pasensya, mabilis mag-init yung ulo, no? Mabilis magalit, mabilis maiksi yung pasensya, in short, no? So yun yung kailangang i-work out ninyong dalawa, either ikaw yan or siya. Yung ganun, dapat lang wag patulan. Kunwari, siya yung mainitin ng ulo, ikaw, wag mo siyang patulan. Kasi pag pinatulan mo siya, mainitin yung ulo niya, hindi magiging harmonious yung inyong relationship ng iyong person. Dapat palaging merong nagpapakumbaba para maging harmonious yung inyong relationship. And this person, mga kapiksi, nararamdaman ko yung pagiging loyal and faithful nitong person na to, and nararamdaman din natin na parang mag-best friend kayo. Okay? Kumbaga, ganun naman talaga yung mga couples, guys, kapag matagal na kayong nagsasama, matagal na kayong mag-asawa, or matagal na yung relationship nyo, most of the time kayo na yung nagiging mag-best friend, di ba? So, maganda yung bonding nyo, maganda, nagiging matibay yung inyong pagsasama habang tumatagal, mga kapiksi. Alright? So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa energies na yan. And comment down below kung story nyo ba to, mga kapiksi. Tingnan natin yung future energy nyo naman, guys. Sa future energy natin, mga kapiksi, no, may mga pagsubok na pagdadaanan kayo, pero matibay ang pundasyon ng inyong pagsasama. So, ibig sabihin nito, walang pagsubok na hindi kayo malalampasan ng person mo. May mga pag-aaway, may mga for some of you, parang may mga doubts and fears kayo nitong person mo. Hindi naman yun nawawala habang tumatagal yung pagsasama. Syempre, may mga pagdadaanan talaga. Pero, dahil matibay ang inyong pundasyon ng relasyon nyo nitong person mo, parang mabilis nyo lang malalampasan itong mga pagsubok na ito sa inyong relationship, mga kapiksi. And yes, may mga pag-aaway na may experience kayo nitong person na to, pero parang magiging daan yun para mas makilala nyo pa yung isa't isa, mga kapiksi, lalo na kung for some of you maaring magkaiba kayo ng lahi and another tsaka culture, lahi, culture and religious beliefs, no? Parang magkaiba yung iba sa inyo, baka magkaiba kayo ng paniniwala, relihiyon, ganyan, na nakakadagdag pa ng impact dun sa mga misunderstanding or dun sa magiging problema nyo in the future nitong person na to, guys. Pero sabi ko nga, dahil matibay yung inyong pundasyon, magiging peaceful din yung relationship nyo. At saka parang merong isa sa inyo, either ikaw or siya, yung magbubulag-bulagan. Ibig sabihin, yung pagbubulag-bulagan, mga kapiksi, in a way, nakakatulong siya kasi nagbubulag-bulagan ka dun sa mga negative circumstances, okay? And you just focus on your desires, your dun sa pagkakaroon ng harmonious na relationship
with your person kapag ka ganun kasi, kapag ka ganun yung fino-focus mo, yung pagkakaroon ng harmonious na relationship dun sa person, despite ng mga negative circumstances, despite ng mga pag-aaway, despite ng mga pagkakaiba nyo, despite ng mga misunderstanding nyo, kapag nag-focus kayo sa pagkakaroon ng harmonious na relationship, yun at yun din yung magre-reflect sa inyong 3D, sa inyong physical reality. Everyone is you pushed out, mga kapiksi. Ibig sabihin nun, whatever you think about your person, kung anong perspective mo sa kanila, kung anong perception mo about them, kung anong perception mo about your relationship, yun at yun yung mapupush out sa 3D mo. Ibig sabihin, magre-reflect sa iyong physical reality. So, if you're always telling yourself na harmonious ang relationship ko, I have a wonderful relationship with my partner, magkasundo kami ng partner ko, kahit na sa totoong buhay palagi kayo nag-aaway, or kahit na sa totoong buhay I don't know, marami kayong problema, despite ng mga negative circumstances na yun, if you're always telling yourself na no, harmonious ang relationship ko, payapa kami ng person ko, forever kami magsasama, kung ano yung mas dominant na pinaniniwalaan mo, ibig sabihin dominant, mas matimbang, no? Mas matimbang yung paniniwala mo dito sa positive story na to against dun sa negative story, kung ano yung mas matimbang, eventually yun yung mapupush out sa iyong 3D, sa iyong physical reality. So if let's say for example, sa mga kapigsi natin na nanonood ngayon, if you are experiencing yung mga negative na circumstances sa relationship nyo, don't worry, because you can always change that, mga kapigsi, no? Hindi nyo kailangan ng mga kung ano-anong hocus-pocus para maayos yung relasyon nyo. Ang kailangan nyo lang gawin is to change your perspective, change your perception about your person and your relationship, and eventually magfa-follow yung iyong 3D or yung iyong physical reality. Naintindihan nyo ba? Comment down below guys if naintindihan nyo. And kung gusto nyo talaga ng harmonious na relationship with your partner or specific person, yun ang sabihin mo. Kahit hindi yun ang nangyayari ngayon. So, let's say for example, palagi kayo nag-aaway, puro kayo may problema, baligtarin mo yung sinasabi mo sa isip. Magkabati kami, maayos ang relasyon namin, harmonious yung relationship namin. And you have to keep on saying those words over and over again until such time na maging belief siya. Okay? Belief is a thought that you keep on thinking. Ibig sabihin, yung belief mo, yung paniniwala mo, magsosolidify siya if you keep on thinking about the same thing over and over again. Okay? So, kapag palagi mong iniisip na harmonious yung relationship nyo, kahit hindi sa totoong buhay, eventually, magiging harmonious yung relationship mo kasi maniniwala yung subconscious mind because you keep on saying those words over and over again. Okay? So, you don't have to convince your partner. Ang kailangan mo i-convince ay ang sarili mo. Ganun lang kasimple. Alright? So, comment down below mga kapiksi if naka-resonate kayo, and i-mind nyo na or i-comment nyo sa baba yung mga gusto nyo mangyari sa relationship nyo. Mine, harmonious relationship. Mine, loyal partner. Mine, faithful SP, diba? Mine, matibay na relasyon. Yan. Kung ano man yung gusto nyong mangyari sa relationship nyo, i-comment nyo sa baba mga kapiksi, and then you keep on saying those words over and over again. Ako personally, ang sinasabi ko lang pagdating sa relationship is I have a harmonious and wonderful relationship with my husband. Okay? So, yun lang yung palagi kong sinasabi. I have a wonderful and harmonious relationship with my husband. So, kayo din, whatever you feel is comfortable sa inyo, yun yung palagi nyong sabihin with regards to your relationship. Alright? Comment nyo na yan sa baba mga kapigsi ko ano talaga yung gusto nyong mangyari sa relationship nyo. Alright?
Okay, so tingnan natin, guys, kung ano yung mga additional na mensahe sa inyo, no, gamit ito. And if ever naka-resonate kayo dito, comment down below. If naka-resonate pala kayo, guys, kung gusto niyo magkaroon ng harmonious na relationship, sandamakmak yung ating relationship subliminals dito sa ating YouTube channel, yung playlist nasa homepage natin, hanapin nyo na lang. Pwede nyo i-combo-combo mga kapiksi, gamitin nyo sa mabuting intention lang, alright? And bago natin basahin to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course kasi sobrang ganda talaga niyan, guys. And good news, no, dahil malapit nang Pasko. Meron tayong sale mga kapiksi until November 30. Extended yung sale natin. Magbibigay ako ng 10% discount sa lahat na mag-avail ng course. Kaya mag-avail na kayo mga kapiksi habang may sale tayo. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga kapiksi, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, ito yung mga additional na mensahe para sa inyo, guys. All is well, no? Okay, ibig sabihin nito, magiging ma-okay din ang lahat para sa inyo, guys. Everything is happening exactly as it's supposed to. With hidden blessings, you will soon understand. So, kung ano man yung nangyayari sa buhay nyo or sa relationship nyo, mga kapiksi, magiging ma-okay din ang lahat, no? Sometimes, yung mga problema, yung mga challenges, nakakatulong yan para makilala natin yung isa't isa. Nakakatulong yan para mas maging ma-okay pa yung ating pagsasama with our partners or specific person. So, wag natin siyang i-take negatively yung mga pagsubok. Instead, i-take nyo siya positively na kapag nalampasan nyo yung mga pagsubok na yan, ay mas lalo pa kayo magiging ma-okay ng iyong partner o specific person. Alright? And you are safe, guys. No, I am protecting you against lower energies and guarding you, your loved ones, and home. So, this is from Archangel Michael, mga kapiksi. And alam nyo naman si Archangel Michael ang ating patron or Archangel for protection, mga kapiksi. So, hindi lang ikaw yung protected, even your family, your partner, your loved ones, your home, you are safe and always protected. But of course, guys, kailangan yung samahan palagi ng pagdadasal, no? Ipagdasal na talagang palaging ma-okay ang inyong pamilya, guys. Alright? And ito naman, guys, creative writing, no? Make time to write down your thoughts in a journal or pen, an article, or book. If meron kayong talent for writing, sa mga kapiksi natin na mahiling magsulat, poems, novels, I don't know, kung ano man, short stories, yan. Pwede nyo siyang gamitin para i-enhance yung skills nyo and maaari siyang makatulong sa inyong mga kapiksi. For some of you naman, this is scripting, no? Kung ano yung nais mo mangyari, isulat mo siya. Guys, if meron kayong scripting journal or scripting notebook, mas maganda, dedicated, and then isulat nyo doon yung mga nais nyo na or mga affirmations nyo na nagsusupport sa inyong desire. Okay, so for example, in terms of relationship, dahil more on relationship energy yung lumabas sa inyong reading, isulat nyo lang doon na
I have a wonderful relationship with my husband, or kung ano man yung gusto nyo, mahal na mahal namin ng isa't isa, maayos ang relasyon namin, matibay ang aming pagsasama, forever kaming magsasama ng person ko. So whatever, kung ano man yung desires nyo, supporting whatever your affirmations is na nagsusupport sa inyong desire, yun yung isulat nyo sa inyong scripting journal or scripting notebook, mga kapiksi. It helps, no? It helps. It's a very good technique na makatulong para sa inyo na mai-reprogram ang inyong subconscious mind para maabot nyo or makamit nyo yung mga desires nyo sa buhay. Alright? Nagtuturo ako ng mga konsepto and techniques sa pagmamanifest, guys. Kung gusto nyo matuto, mag-join lang kayo dito sa ating YouTube homepage, no? Or yung i-click nyo lang yung join button sa video na to, o kaya naman dyan sa ating homepage, makikita nyo. Pag member na kayo, magkakaroon kayo ng access sa mga exclusive videos natin regarding manifestation using the power of your subconscious mind and law of attraction. Alright? Okay, so comment down below, mga kapiksi, if this is your story mo ba to, kung naka-resonate ka. Ito yung ating 2024 kapalaran. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na, super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.